Akala natin may life path na tayong sure na. Pero there will be times na dadalhin tayo ng buhay in a different direction. And you'll never know. Yun pala talaga ang meant to be na magpapasaya at para naman talaga sa'yo. Yes, and that's part of the story ng isang Pinay nurse na nasa Belgium ngayon who turned into a sorbetera. O, di ba? Kamusta kaya ang pagtanggap ng mga Belgians sa Pinoy dessert na love natin? Find out more from our Mars of the World, all the way from Belgium. Siya po si Camille Rodriguez. Camille, welcome. Oh, hi, Mars Camille. Hi, Mars. Hello, Mars Camille with a K. With the K. Yes. Mars Good Camille, morning teka po. lang. Ilang taon ka na ng nurse dyan sa Belgium? Actually, I came here po around 2013 po. So, roughly around 9 years po. 9 years already. Okay, tapos kailan mo inumpisahan ang pagiging sorbetera? It's actually around pandemic po, around July 2020. So, I started it with my husband po. Actually, ito pagiging sorbetera mo, ano to, parang permanent stand ng ginawa mo. Nakita ko dun sa Facebook eh. Hindi mo tinutulak yung cart mo, no? You made a permanent stand, pero ang sinaserve mo, mga Pinoy ice cream. We offer Pinoy flavored ice cream po. Actually po, yung husband ko po yung naglalako, si Yele po. Oh, wow. Bali siya po yung Belgian shop yung naglalako. So, Mars, paano mo naisipan na magbenta kaya tayo ng sorbetes? Sa dami ng pwedeng ibenta, why our ice cream? Kasi po, alam naman po natin is ice cream po is universally loved po. And dito po sa Belgium, masyado pong limited po yung flavors na available po for our kababayans po. So, parang naisip po namin, the market is good po to sell ice cream kasi wala pa masyadong competition po. Paano mo nasabing Pinoy ice cream compared to Belgian ice cream? Anong mga ingredients ang nilalagay mo para masabi mong Pinoy? The flavors po, like ube, we offer ube po, and then our mango po, we use Filipino mango. We try to incorporate all our ingredients po with the Philippines po. Like kung kailangan po namin gumawa ng rum raisins, we try to incorporate everything po in the Philippines to promote po yung ating culture po and culinary po. Tsaka makikita mo dito si Pars ang bida sa paggawa ng sorbetes, Mars. Actually, siya po yung gumagawa kasi ano po siya pastry chef po siya. So, siya po talaga yung gumagawa. Actually, the idea came from you. Siyempre, ikaw yung nagbibigay sa kanya na ito mga flavors ng Pinoy. Tapos, i-recreate ngayon, Mars. Yung ice cream po namin, we make it a gelato style ice cream, pero more on a Filipino flavor po. Oo nga, pero anong tawag dun sa produkto nyo? Pagka binibenta nyo? Sorbetes po. Sorbetes. Yes. Ayun, sa bites, just sorbetes. It's really sorbetes. Sorbetes with a B. So, ang market mo ang mga kababayan din natin, mga OFW, so may mga market ka din ng mga taga dyan. Minarket po talaga po natin as kababayan po. Pero eventually po, unti-unti na rin po namin ino-offer po sa locals po. Ano yung say nila syempre sa lasa ng ube, sa lasa ng mga ice Mangga. cream na hindi sila sanay? Actually, at first po, hesitant po sila eh. Pero pag nasubukan na po nila, doon po nila sinasabi na, uy, masarap pala yung ube. Pero nag-umpisa po yan more na curious sila. Then titikman, then magugustuhan, then pagkakalat sa ibang Belgians po. So, word of mouth. Alam ba nila na ang tawag sa ice cream natin ay dirty ice cream? Naipaliwanag mo ba dyan sa mga Belgian? Na dirty ice cream ang tawag dyan at bakit? Yung husband ko po, minsan pag naglalako po, pag nagtatanong-tanong po yung mga client, nababanggit po. Na yun nga po yung typical nickname ng ating ice cream po. Ginagawa mo rin ba dyan, Camille, yung pinapalaman niya sa tinapay? Because I know that's really something odd for Belgium. Yeah. Pagkasarap kaya niya, dalawang The piso best yun. yun. Pero, Kuya. ginagawa niyo ba yon or hindi niyo pa na-introduce yun? Eventually po, parang nag-iisip po kami within a year of 2 magkaroon po ng cafe para may offer po namin po yun sa cafe. Kasi yung sa kariton po namin, limited lang po sa APA eh. How does it feel na itong pandemic, may na-discover kayong mag-asawa na talagang para sa inyo na malayo dun sa talagang profession mo? How does it feel, Mars? Because this is really such a lovely surprise for you and your husband. Para sa akin po, masaya po kasi first of all po, na-appreciate po ng ating mga kababayan po. Kasi hindi po namin inakalang magiging successful po yung business po namin. Parang accidental po siya. Mars Camille, you're so inspiring to our kababayans in Belgium at yung mga nanonood sa'yo dito.
Maraming salamat for inspiring us, ha? Yes. The best ka. Mars, baka gusto mong batiin yung mga kamag-anak mo dito, mga friends mo, mga Mars mo. So, sige po, yung mga kamag-anak ko po, mga family mapa, mga kapatid ko po, and then yung mga friends po ko. Sana makauwi na kami. This year baka hindi pa, pero hopefully next year po, sana magkita-kita po ulit tayo. Ayan, at baka mamaya magkaroon ka pa ng mga iba pang mga idea. Yeah. May uwi mo pa Yes. sa Belgium. Thank you so much! Thank you, Mars. Salamat Sophia. po.